Next, ito naman. Sinabi ko sa part 5 ay kapag ang babasahin natin ay may sumunod sa kanya ng alif na walang bawel, or waw na walang bawel, or ya na walang bawel, or itong aliful line na walang bawel, ay patagalin mo ng konti. Bali, may mga exception na naman. Ito ipapakita ko naman yung mga exception niya. Kapag meron silang babanggain na letra, kahit anong letra, basta may sukun, o di kaya ay may bawel tapos may sadda, ay hindi natin magagamit yan, napatagalin natin. Maiiwan na lang sila. Dito tayo dito sa letrang may sukun o di kaya ay may sadda. Ito, tingnan natin dito sa Quran. Ito, halimbawa, dito muna tayo. Ito ay alif, lam, zal, ito ay aliful line. Tapos, ito ay, lagi rin nauulit ito ito ay, basahin mo ito ng alladhi. Patagalin mo ng konti dito sa dhi kasi meron aliful line. Alladhi. Yan. Ito naman ay, atras tayo. Ito naman ay ha, zal, alif. Patagalin mo dito sa ha kasi may alif sagira. Ganon din dito sa za kasi may alif. Bali, haza. Ganon yun. Ito naman ay alladhi. Ganon yun ha. Bali, ito ay tandaan mo ha, lagi na uulit itong haza, lagi mo rin ito makikita, minsan hadhihi, ganun. At ganun din ang alladhi, lagi rin ito na uulit. At pansinin mo, ang point dito ay sabi ko ay patagalin natin ang basahin natin kapag may alif na walang bawil o waw o di kaya ay ya or alifulain. Bali, ito ay alif na walang bawil. Kaya patagalin mo dito sa za kasi may alif nga Bali, haza, ganun yun. Bali, ngayon, kapag basahin natin yan na diretsuin natin, dadaanan natin itong alladhi. Halimbawa, hanggang dito tayo sa diretsuin natin ganito. Magiging, hindi mo na magagamit yan na patagalin yan. Sabi ko na magiging, mawawala na, hindi mo na patagalin. Kaya sabihin mo ito ng, hadalladhi kuntum bihi tukadzibun. Tingnan mo, hindi na nagamit. Diniretso ko na lang. Dahil tingnan mo, kapag diretsoin natin, tingnan mo, ang babanggain niya ay letrang may sadda. Yan sabi ko. Hindi man siya sukun, pero may sadda. Hindi na bali itong alif na ito kasi wala na yun. Lagi naman masasilent ang mga alif sa center kapag dadaanin natin sila. Mga ganyan. Gagamitin mo lang ito kapag dito tayo magsimula. Sabihin mo lang na allazi. Bali kapag dadaanan natin sila, dito tayo magsimula ay magiging hadhallazi. Ganon. Tingnan mo. Pero ito ay magagamit natin ito na patagalin natin dito sa the, itong aliful line. Dahil tingnan mo, itong letrang binangga niya ay hindi sukun at walang sadda. Kaya magagamit mo siya. Ganyan yung halimbawa ha, tandaan mo. Hadalladhi kuntum bihi tukadzibun. Ito ay kaf, nun, ta, mim. Pansinin mo ang mim ha, laging pa iba-iba ang style ng mim. Ito ay ba, ha, ito ay ha. Ta, kaf, zal. Ba, waw, nun. Ito yung sabi ko na isinulat ko rin dun sa kasama ng patagalin mo rin dun sa part 5. Patagalin mo dito sa hi. Ito, tingnan mo. Hadalladhi kuntum bihi tukadzibun. Sinabi ko na kuntum bihi tukadzibun dahil meron sign na ganyan na patagalin. Ito ay tukadzibun. Patagalin mo rin dito sa bun kasi meron din waw na walang bawil. Ganyan yung halimbawa. Pero ang point dito ay pansinin mo yung pinagkaiba na alif na walang bawil na gagamitin natin at hindi natin gagamitin. Yung patagalin natin at saka hindi patagalin. Kagaya ng yan at saka yan. Yan. Hadalladhi kuntum bihi tukadzibun. Ganun yun ha. Nagamit natin itong patagalin kasi walang sadda dito at hindi sukun. Yan ang mga halimbawa. Next. Ito. Alif. Itong lam. Ito yung makita mo yung lam na ganitong style niya. Ganitong sign niya ay may dumikit sa kanya na aliful line. Kaya patagalin mo dito. Bali sabihin mo na ila. Maliban sa may aliful line ay may alif sagira nga dito. Bali, itong letrang binangga niya ay ra. Hindi siya sukun at walang sadda. Ito pa yung may sadda dito sumunod sa kanya. Kaya magiging ila. Magagamit mo siyang patagalin mo
itong aliful line na dumikit sa lam dahil hindi nga sukun ang binangga niya at walang sadda, kaya ila rabbika. Ito ra, ba, kaf. Tandaan mo ha, ito lagi rin ito na ulit itong kulay red. Minsan rabbika, minsan rabbaka, minsan rabbuka. Kaya ito ay dito yung bawi niya, kaya rabbika. Bali, ila rabbika. Ganyan yan ha. Hindi ko muna itutuloy dito kasi may kakaiba dito na sa ibang part ko palang ipaliwanag. Dito lang muna. Ila rabbika. Ganyan halimbawa. Ito pa. Ito ay ain, lam. Ganon din. Tingnan mo itong lam ay may aliful line. Kaya sabihin mo kung ito lang ang babasahin mo, kung hindi mo isali ito, sabihin mo ito ng ala. Huwag mo sabihin na ala. Kailangan ala. Kasi mayroon nga aliful line, kaya patagalin mo ng konti. Ala. Ito naman ay al-kafirin. Ito na yung sinulat ko na ito sa part 5. Tingnan mo. Al-kafirin. Bali, kapag binasa mo yan na dadaanan natin ito, dito tayo magsimula sa ala, ay diretsuin natin, ay ang mangyayari ay itong la, itong pinatagal mo sa la ay hindi na, wala na. Wag mo nang gamitin ito. Diretso ka na lang dito sa lam dahil tingnan mo itong lam ay walang sada pero tingnan mo sukun siya. Kaya yan yung sabi ko. Kaya ang mangyayari ay sabihin mo lang na alal kafirin. Ganun na lang. Wag mo nang sabihin na alal kafirin. Wag na. Diretsuin mo na alal kafirin. Ganyan yung mga halimbawa ha. Yan. Ang importante ay maintindihan mo. Kailangan talaga intindihin mo yung ganyan eh.